Sinsya na mga idol, malabo ang na-download kung manhwa at marami ako pagkakamali at ituloy na natin si Chi Zian pala pangalan ng babae. Balik tayo. Nagtanong si Chi Zian sa ating bida kung ano ang kailangan ng ating bida sa Wanggu Prefecture. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na nandito siya dahil mayroon siyang hinahanap na kapamilya niya. At sinabi ni Gu Xuanchen sa kay Chi Zian at kay Xiaoyu na kung nakita nila ang kanyang ama at sabay pakita ng litrato ni Gu Quanhua. Namukhaan naman ito ng dalawa na si Uncle Gu daw. Tinanong ulit ni Gu Xuanchen ang dalawa kung kilala ba nila ito. Sinagot naman ito ni Xiaoyu na kilala nila ito at sa katunayan daw niligtas ito ng kanyang Lady Chi Zian. Sabi pa ni Xiaoyu habang sila ay naglalakbay nakita nila si Gu Quanhua sa daan na nakabulagta at malubha ang sugat. At ito'y nabalitaan ng kanilang master sa kanilang Chi family na si Gu Quanhua ay son-in-law ito ng Long family at nagpunta ito doon ngunit hindi na ito lumabas sa pinasukan niya na Long family. Pahabol pa niya na may sabi-sabi na si Gu Quanhua ay dinakip ng Long family at hindi niya natinuloy ang pagsasalita niya dahil pinatigil na siya ni Chi Zian. Tinanong ni Gu Xuanchen ang dalawa kung saan ang daan patungo sa Long family. Nag-alala naman dito si Chi Zian at nagsabi siya sa ating bida na wag itong magpadalos-dalos dahil baka maging katulad siya ng kanyang ama na hindi na nakalabas sa Long family. Sinabihan naman ito ni Gu Xuanchen na hindi na dapat mag-alala si Chi Zian dahil may plano na daw ang ating bida dito. Patawang sinabi ni Xiaoyu kay Gu Xuanchen na wag magiging tanga at nasabi pa niya na tiyak hindi alam ng bida ang lakas ng Long family. Dahil ang Long family ay ang nag-establish ng Wanggu Prefecture at kasama ng mga formation at sabi pa niya na mayroon ang family na ito na 3 5th rank formation master at mayroon din itong malalakas na kalalakihan. At nagnilagyan ni Chi Zian ang tasa ng kape. At nagsalita ito na hindi kailangan magmadali ang ating bida na puntahan ang kanyang ama dahil may paraan siya dito. Nagsabi si Gu Xuanchen na kung may paraan siya dito gusto niya itong malaman. At may pahawak-hawak pa si Chi Zian sa kanyang mangas at sinabi niya sa ating bida na ang paraan ay mag-sacrifice at willing siya na gawin at may condition nga lang siya at pinatuloy siya ng ating bida sa pagsasalita. At malambing niyang sinabi sa ating bida na ang paraan na ito at di niya na tinuloy ang pagsasalita niya. At sabay sabi na kung sasali ang ating bida sa kanyang Chi family. At pinagpawisan si Gu Xuanchen at nasabi na lang niya na anong klaseng paraan at condition ito. At hinikayat pa niya ang ating bida na ang Chi family ay malaki ang ranggo sa Wanggu Prefecture at kapag ikasal si Gu Xuanchen dito tiyak daw lalaki ang ranggo ng ating bida sa Long family at sinabihan pa niya ito na hindi rin alam ng ating bida na kung saan si Uncle Gu. At biglang nagsalita si Gu Xuanchen na wag na lang daw ito mag-abala pa at sabay tayo ng ating bida. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na ang gagawin niya ay walang sino mang makapipigil. Nagtinginan na lang ang dalawa sa mga sinabi ng ating bida. At biglang humawak si Xiaoyu sa paa ng ating bida at sinabihan niya ito kung bakit ito sobrang tapang. Nairita naman dito ang ating bida at pinatigil niya ito at nagsalita si Xiaoyu na ang kanyang Miss Chi Zian ay tutulongin ang ama ni Gu Xuanchen at dapat itong suklian ng ating bida at sabi pa niya na the man between the heaven and earth at ang tawag daw dito ay pasasalamat huhuho. At hindi pa ito natapos sa pagsisilita at sinabihan pa niya ang ating bida ng kung ano-ano pa. Napasabi na lang si Gu Xuanchen na dirty. At nasabi na lang ng kapitbahay nilang misa na ano ang nangyayari sa kanila ni Gu Xuanchen at napaisip pa sila ng masama at hindi naman ito nagustuhan ng ating bida. At sabay gamit ng kinetic technique. Kay Xiaoyu at lumutang ito ngunit hindi peren ito tumigil sa pagsisilita. At galit na pinatahimik ng ating bida si Xiaoyu at sinabayan pa niya ito ng ora pinagpawisan na lang dito si Xiaoyu. At paluha-luha pa itong nakinig sa ating bida. Pagkalipas ng ilang oras nakasakay na sila sa carwahe at humingi ng tawad si Chi Zian sa ating bida at ang nangyari pala gusto niyang Master Han na pakasalan si Chi Zian ngunit hindi ito gusto ni Chi Zian kaya sinabi ni Chi Zian sa kay Gu Xuanchen na gumawa siya ng masamang galaw para lang di siya mapakasal kay Young Master Han. At sinabihan pa niya ang ating bida na para itong taga-ibang bansa na gusto ng gulo. Sabi pa ni Chi Zian na kapag kinasal sila ni Gu Xuanchen makakapunta na ito sa Long family na walang kahirap-hirap at siya naman ay maiiwasan niya makasal kay Young Master Han. Pahabol pa niya na pagkatapos noon si Gu Xuanchen at kanyang ama ay pwede nang umalis sa Wanggu Prefecture at kailanman daw hindi na siya makakasal sa iba. Tinatanong ng ating bida si Chi Zian na kung makakaapekto ba ito sa kanyang kasal sa hinaharap.
Sinagot naman ito ni Chi Zian na hindi siya naghahangad ng kasal dahil gusto niyang ituon sa alchemy ang kanyang buhay. At sabi pa niya na wala na ang makadisturbo sa kanyang pagkukultivate. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na ang babae na ito ay may ambisyon at okay na rin ito. Sinabihan ni Xiaoyu si Gu Xuanchen na dapat sa kasal-kasalan nila dapat raw gumawa ng katauhan ang ating bida na hindi dapat mababa sa katayuan ni Young Master Han. Pahabol pa ni Xiaoyu na since galing ang ating bida sa Xian Kingdom bakit hindi na lang nila gawin na magpanggap si Gu Xuanchen bilang Young Master ng Xiaoyao Sect. Pinagpawisan naman dito ang ating bida sa suggest ni Xiaoyu. Nasabi pa nila na nabalitaan nila ang Xiaoyao Sect raw ay mabilis na lumalakas ngayon at sabi pa ni Xiaoyu na kapag pinakilala niya ang ating bida bilang ang Young Master ng Xiaoyao Sect sa ama ni Chi Zian sigurado raw na hindi ito tutol sa kanilang kasal ng ating bida at Chi Zian. Pagkalipas ng ilang oras nakarating na sila sa lugar nila Chi Zian. Habang pababa na si Chi Zian, biglang may tumawag sa kanya at napansin naman niya ito. Si Young Master Han nasabi na lang niya na sa matagal na oras siyang naghihintay sa wakas nakarating na daw si Chi Zian. Ngunit nahinto na lang siya sa paglalakad dahil napansin niya ang ating bida. Naalerto naman dito ang ating bida sa pagharap nila Young Master Han. Pagalit na tinanong ni Young Master Han si Chi Zian kung sino ang ating bida. Malambing naman itong sinagot ni Chi Zian na friend lang niya daw. Habang naiirita si Young Master Han nasabi na lang niya na anong klaseng kaibigan daw na naglalakbay ng magkakasama sinagot naman ito ni Chi Zian na hindi niya na daw kailangan magpaliwanag. Shi Hangguo ang patriarch ng Chi family Posigaw niyang sinabihan ang anak niyang si Chi Zian malaki na ito at hindi na dapat ito naglalaro ng mahabang oras sa labas at wag itong bastos sa taong magpaprotekta sa kanya. At tiningnan naman ni Chi Zian si Young Master Han. At may padila-dila pang nalalaman si Young Master Han. At sinabihan ni Chi Zian ang kanyang ama na tama lahat ng sinasabi nito. At nabigla naman dito ang Chi Patriarch dahil nanibago na siya sa pag-uugali ni Chi Zian na noon ito'y palaging tumututol ngayon ay masunurin na. Ngunit nagkamali pala ang Patriarch sa akala niya dahil biglang lumapit si Chi Zian sa ating bida at sabay yakap nito. At pinakilala niya ang ating bida na si Gu Xuanchen ang Young Master ng Xiaoyao Sect at ito ang gusto niyang magpuprotekta sa kanya hanggang sa hinaharap. Nabigla ang Patriarch sa narinig niya na si Gu Xuanchen ang Young Master ng Xiaoyao Sect. Biglang bumait ang Chi Patriarch sa ating bida at nagbigay ito ng galang. Sinabi ni Gu Xuanchen sa Chi Patriarch na ang kanyang Sect Master at iba pa ay natapos na nilang inis-ikaso ang Raging Fire Cult kaya nandito siya para makakuha ng kaalaman. Napasabi na lang ng Patriarch na totoo pala ang nabalitaan nila na na-wipe out ang Raging Fire Cult ng Xiaoyao Sect. Tumulo na lang ang pawis niya dahil ang Xian Kingdom at ang Wanggu Prefecture ay magkasing lakas lang at nasabi pa na ang talento ng ating bida ay mataas at nasabi pa niya na magiging tanyag ito sa hinaharap. Nakisali naman sa usapan si Young Master Han at nasabi na lang niya na paano naman siya. Nasabi na lang ni Young Master Han na sumang-ayon na daw dito ang Chi Patriarch sa kasal nila ni Chi Zian. Sumagot naman dito ang Chi Patriarch na mahal niya ang kanyang anak na si Chi Zian kaya't susundin niya ang gusto nito na kay Gu Xuanchen ito makasal. Nasabi na lang ni Young Master Han na wala na siyang lakas na kapit sa Chi Patriarch at mayabang niya na sinabi na isa siyang alchemist gagawin niya ang lahat mapa sa kanya lang si Chi Zian. At sabay hawak sa kanyang espada, at tinutukan niya ng espada si Gu Xuanchen at nagsabi na maglaban raw sila bilang isang mandirigma. Wala namang masabi si Gu Xuanchen sa kay-abangan ni Young Master Han. Pinigilan naman ito ni Chi Zian dahil isang alchemist si Young Master Han at isa din itong Void Realm at mataas ito ng isang realm at sabi pa niya nakakapunta lang ng ating bida sa Heavenly Realm kaya hindi raw ito patas na laban. Pinigilan niya si Chi Zian at nagsabi si Gu Xuanchen na ang Chi family ay naghanda na ng kasal. At sabi pa ng ating bida na kung sino ang mananalo sa laban na life and death sa kanilang dalawa ni Young Master Han ay siyang makakasal kay Chi Zian. Pumayag naman dito si Young Master Han at minaliit pa niya ang ating bida. At sinabihan pa niya ang ating bida na wag itong mamatay sa loob ng 5 araw bago magsimula ang kanilang laban. Sa loob ng tinutuluyan nila Gu Xuanchen, biglang nagsorry si Chi Zian sa ating bida at nasabi na lang niya na hindi niya inaasahan na ito ang mangyayari. Sabi pa niya na ang life and death ay masama ito sa ating bida kaya gusto niyang patakasan na lang ang ating bida.
At naiirita pa siyang nasabi na hindi siya marunong gumawa ng kanyang tinatahak. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen kay Qi Ziyan na kapag umalis siya dito ang reputation ng Xiaoyao sect ay masisira niya at sabi pa ng ating bida na hindi na dapat itong mag-alala dahil isa lang Void Realm ang makakalaban niya. Minaliit ni Xiaoyu ang kakayahan ng ating bida. Sinabihan pa niya ito na kung sa Xian Kingdom si Gu Xuanchen ay malakas daw doon ang ating bida ngunit raw dito sa Wanggu Prefecture matatalo lang daw ang ating bida. At di pa ito natapos sinabihan pa niya ang ating bida kung ano-ano pang mamaliit habang si Gu Xuanchen ay napipikon na. At nagsabi pa si Xiaoyu sa ating bida na kung hindi ito naniniwala sa kanya at sabi pa niya na isa siyang late Void Realm at tinalok pa niya ang ating bida ng laban para matauhan ang bida natin. Sa narinig ni Gu Xuanchen napatingin na lang siya kay Xiaoyu na walang kaalam-alam. At sabay baba ni Gu Xuanchen ang kanyang iniinom at pumayag siya sa alok ni Xiaoyu na laban. At nagharap na nga ang ating bida at si Xiaoyu na malaki ang tiwala niya sa sarili na matatalo niya ang ating bida. At may pahawak-hawak pa siya sa kanyang balikat at sinabi niya kay Gu Xuanchen na papakitaan niya ito ng malakas na miyaw-miyaw teknik. At hinanda na ni Xiaoyu ang kanyang teknik. At ginamit niya na ang kanyang Dragon Claw Fist. At sinabihan pa niya ang ating bida na mag-ingat sa kanyang atake. At habang paparating ang atake ni Xiaoyu sa ating bida, nasabi na lang ni Qi Ziyan na huwag niyang saktan ang ating bida. Ngunit walang kahirap-hirap na nadakma ni Gu Xuanchen ang leeg ni Xiaoyu nang walang kahirap-hirap. Napao na lang siya sa nangyari sa kanya. Napatikip at hindi makapaniwala si Qi Ziyan sa nasaksihan niya. At napasabi na lang si Xiaoyu na kung bakit siya natalo ng ilang segundo lang at nasabi pa niya na natalo siya ng tao na galing lang sa maliit na lugar. Nagtanong si Gu Xuanchen sa kanila kung nagpo-practice ba sila ng tiyangang art. Nabiglang si Qi Ziyan dahil alam ni Gu Xuanchen ang gamit ni Xiaoyu na teknik at nagtanong sa ating bida kung bakit alam niya ito. At kinumpirma naman ulit ni Gu Xuanchen kung tiyangang art ang ginagamit nila at sinang-ayunan naman ito ni Qi Ziyan at ito raw ang kanilang Qi family secret art ang tiyangang art. At sinabi ni Gu Xuanchen ang pinanggalingan ng kanilang gamit na teknik at taon kung kailan ito nagsimula. Nabigla naman ulit ang dalawa dahil alam na alam ni Gu Xuanchen ang kanilang teknik at description nito at napatanong na lang sila sa ating bida kung bakit alam niya ito. Hindi na lang makasagot si Gu Xuanchen at hindi niya inaasahan na makikita niya dito sa lugar ang mga descendant ng kanyang ika-7 na disipolo. Pasensya na guys, maliit lang ta may inis ikaso pa kasi ako at samantala muna ako na mamano wala na kasi ako piso sa susunod kong upload lalakihan ko na ang upload ko at tatapusin ko na ang laban ni Gu Xuanchen at Young Master Han.